Pulis, ibaba ang armas. Kung hindi mo ibababa ang armas, babarilin ka namin. Tumigil kayo, putang ina. Sino kayo? Dilatan mo ang mga mata mo, tingnan mo ng mabuti. Ang nangungunang ahensya ng mga espiya sa bansang Arya Grupo ng Dragon. Ang pinakamalaking sindikato ng droga sa mundo. Nilipol niya mag-isa. Diyos ko. Nagpupugay kay Haring Demonyo. Ano? Siya ba ang maalamat na sumira sa 18 gang at hinuli ang daan-daang pinakamabigat na kriminal, Haring Demonyo? Tapos na. Uuwi na. Paalam, Haring Demonyo. Hoy, asawa ko. Nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Nag-overtime ako sa opisina, babalik na ako agad. May magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita? Buntis ako. Ano? Buntis ka? Ako? Asawa ko, babalik na ako agad. Magiging tatay na ako. Binabati kita, Haring Demonyo. Mula ngayon sa mundong ito, wala nang Haring Demonyo ng grupo ng Dragon, si Marco de la Cruz na lang, isang ordinaryong tao. Tatay, si Gogo gusto lumipad. Sige Gogo, kaya kumapit ka ng mahigpit. Lumilipad na si Gogo. Lumilipad si Gogo. Tingnan mo, tatay, si Tita Sofia. Ang galing mo, Gogo. Sofia, hindi ka umuwi pagkatapos ng klase? Bakit ka nakikipaghalubilo sa mga taong hindi ka galang-galang? Wala kang pakialam. Sofia, sinabi ng ate mo na huwag kang makipag-ugnayan sa mga taong ito. Isa kang umaasa sa ate ko. Ikaw, isang sinusuportahang asawang lalaki na nasa bahay. Ikaw, lalaking palamunin, may karapatan ka bang magsalita? Sofia, bilisan mo, magsisimula na ang party. Sige. Ang bait mo, Gugu. Maglalaro tayo pagbalik ko, Gugu. Paalam, Tita Sofia. Sofia, Jang, wala kang konsiderasyon sa kapwa. Pinapupunta mo ang aso mo sa harapan ng bahay ko para dumumi. Kung saan gusto ng anak ko, doon siya dudumi. Wala kang pakialam. Ikaw, bobo ka. Ikaw, sobra ka na. Nanay, anong problema? Nanay, anong nangyari sa iyo? anong nangyayari sa inyo? Buti nandito ka. Tulungan mo akong pagsabihan ang masamang babaeng ito. Nanay, magkapit-bahay tayo. Mas mabuting hayaan mo na. Ikaw, duwag! Hindi mo ba nakikitang inaapi tayo? Lalaki ka ba o hindi? Lalaki ka? Sige, awayin mo. Sige. Nanay? Nanay, tama na, tigil na. Ikaw, duwag na manugang. Gagalawin mo ba ako? Anak, kagatin mo siya. Anak, anak. Ang manugang ng iba ay haligi ng tahanan. Ang manugang natin walang kwenta. Duwag na parang tanga. Tingnan mo. Sino ang mag-iingat sa'yo at kay Goguo? Ma, huwag ka nang magalit. Baka masira ang katawan mo. Asawa, tingnan mo naman. Natatakot ka pa sa aso. Dali, humingi ka ng tawad kay Ma. Pasensya na. Sige naman, nagsorry na siya. Huwag ka nang magalit.
Sabihin mo nga, noong una, maraming nanligaw sa'yo. Bakit siya pa ang pinili mo, yang si Marco na duwag na yon? Ma, huwag mo na sabihin. Si Marco ay walang talino man, pero sa tingin ko, maganda naman ang buhay natin ngayon. Ikaw, sige. Huwag mo na akong kausapin. Tay, huwag gumalaw. May baril-baril ako. Kakaiba. Sa bahay, hindi naman bumili ng toy gun. Tay? Guguo, huwag. Bang? Wow, ang gwapo ni Tay. Guguo, saan mo nakuha ang baril na ito? Sa study room, marami pang baril-baril doon. Ano? Guguo, bawal ka nang pumasok sa study room. At bawal mong galawin ang mga gamit doon. Naiintindihan mo ba? Kuripot. Sige, wag na. Aalis na ako. Wow, ang gwapo ni Tay. Asawa? Anong ginagawa mo? Medyo marumi ang sahig, pupunasan ko lang. Pupunasan. Oy, Sofia. Ate, tulong. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, bitawan niyo ako. Kung gusto mong pakawalan kita, kailangan depende sa pagganap mo sa ibaba. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag. 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 Isabel, ano bang nangyari kay Sofia? Ewan ko rin. Alam ko, si Tita Sofia at isang kuya na may dilaw na buhok ay pumunta sa party. Yang babaeng iyon, sinabi ko sa kanya na huwag makipag-ugnayan sa mga taong hindi kagalang-galang. Hindi siya nakinig. Nakakainis talaga. Gogo, paano mo nalaman? Nakita namin ni tatay si Tita Sofia ngayon. Marco, nakita mo siya pagkatapos ng klase, bakit hindi mo siya pinigilan? Wala kang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Sofia ngayon, pananagutan mo. Nanay. Isang salita, bata. Mga pre, maglaro tayo ng masaya. Ano ang gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag. Ano ang gagawin niyo? Huwag. 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 Tigil. Tigil. Sofia. Nanay, ate, dumating na kayo sa wakas. Sagipin niyo ako, dali. Sofia. Pakawalan mo ang anak ko. Gusto niyong iligtas siya. Pwede naman, binabasag niya ang isang bote ng alak ko. Hindi mahal. 8 milyon. Bayaran mo agad ako. Kasinungalingan, hindi ko ginawa. Nanay, ate, naglalaro kami ng maayos ng mga kaibigan ko. Bigla silang pumasok at nambugbog. Pinalo pa nila akong maghubad. Mga hayop kayo, wala na bang batas? Batas, sa samahang itim na dragon namin, si Deng Xiao ang batas. Samahang itim na dragon. Kuya Marco, hindi Ginoong de la Cruz. Alam naming nagkamali ang samahang itim na dragon. Patawarin niyo po kami, isa naming pagkakamali. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Hindi na kami gagawa ng masama sa susunod. Ikaw ang may sabi niyan. Paano kung mahuli ko kayong muli?
Ako. Puputulin ko ang aking mga kamay. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung sa susunod mahuli ko kayong gumagawa ng masama, ang mga kamay mong ito ay mawawala na. Alam ko. Alam ko. Anong relasyon ni Diego Garcia sa inyo? Ano ang relasyon ninyo kay Diego Garcia? Wala akong pakialam sa inyo kung ano-anong samahang itim at puting dragon yan. Ngayon inaapi nila ang anak ko. Hindi pa tayo tapos ngayon. Sige, awayin ninyo sila. Ma, parang hindi maganda ito. Baka magkaproblema tayo. Marco, lalaki ka ba o hindi? Hindi mo ba nakikita si Sofia? Ginagago siya ng mga gago na iyon? Boy, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Halika, suntukin mo ako. Halika. Pare, usap tayo ng maayos. Huwag kang gumamit ng dahas. Tingnan ninyo ito, binigyan ko siya ng pagkakataon. Wala siyang kwenta. Walang kwenta. Kung takot ka lumaban, umalis ka na dito, mahal. Tatay, ingat. Ano ang nangyari sa akin? Deng Xiao, Okay ka lang ba? duwag, pinagtapangan mo akong saktan. Kuya, ikaw mismo ang nanakit sa sarili mo. Wala akong ginawa. Ako, Deng Xiao kanina, totoo ngang ikaw mismo ang sumuntok sa sarili mo. Walang kinalaman itong tao. Ako. Pinayagan ba kitang magsalita? Bobo ka. Wala akong pakialam. Sasaktan pa rin kita. Hintayin mo ang kamatayan mo. Huwag mong saktan ang asawa ko. Sino bang may lakas ng loob na saktan ng asawa ko? Dudurugin ko ang mga ulo ninyo. mahal, huwag kang magalit. Naku po. Ikaw itong duwag, ang galing mo ah. Hindi lang ang hipag mong si Sofia ang napakaganda. Pati ang asawa mo ay may magandang katawan at napaka-sexy. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko lang, anong problema sa asawa mo? Huwag mong murahin ang asawa ko, lumayas ka. Masamang tao, wag mong sabihin ng tatay ko. Sabihin ko lang ang asawa mo, duwag, ano ngayon, saktan ko pa siya at murahin. At saka, papuntahin ko kayong dalawang magkapatid upang alagaan ako at magsaya sa piling ng dalawa. Sige, gawin na. Nanay, ate, tumakbo kayo. Ang mga hayop na yon mula sa samahang itim na dragon, dapat hindi namin sila pinakawalan noon. Ikaw, ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Sabi ko dapat mamatay ang samahang itim na dragon. Lalo na yang si Diego Garcia na hayop. Ang tingin ng duwag na to, bakit naging nakakatakot? Marco, nabobo ka ba sa kakaluto mo? Paano mo naman nasabi yun sa kanya? Amo, dati hindi kita nakilala. Hindi ko alam na taga-samahang itim na dragon ka. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ang manugang ko. Siya ay nasa bahay lang, isang house husband na nagluluto. Talagang wala siyang intensyong mang-insulto sa'yo. Pakawalan mo na siya. Pakawalan mo na. Mukhang sobra akong nag-isip, muntik na akong maniwala sa duwag na to. Mga tao, sila lahat hulihin, wala ni isa ang makakatakas. Ay, tapos na. Huwag gumalaw. Nanay, makipaglaban tayo sa kanila. Nanay mahal, ikaw dalhin mo si Gogo sa labas. Ako na dito. Mahal, ayaw kong umalis. Ayaw din umalis ni Gogo. Marco, sa oras na ito, bakit ka nagpapakalakas? Magpakumbaba ka sa kanila. Hindi mo sila kayang talunin mag-isa. Hindi mo sila matatalo. Mahal? 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 Tatay! Marco? Marco, huwag kang magulo. Kung may mangyari sa'yo,
Anong gagawin ni na Isabel at Gogo? Anong gagawin nila? Marco, Mahal? Nagdedeklara ako. Pagkatapos ng gabing ito, ang samahang itim na dragon ay buburahin. Ipinapahayag ko pagkatapos ngayong gabi, ang samahang itim na dragon ay tatanggalin. Ikaw na walang kwenta. Talaga namang malakas ang loob mong magsalita. Mahal, buksan mo ang pinto. huwag kang gagawa ng katangahan. Mahal. Tawag sa pulis, dapat tumawag agad sa pulis kung hindi ay huli na. Huli siya ba ito? Walang kwenta. May tubig ba sa utak mo? Sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan sa akin? Kuya, pasensya na. Ayos ka lang. Ayos lang. Puta, ako pinakaayaw ko ang nagliligtas ng babae, patayin niyo siya. Oo. Kuya, yakapin mo ako. Paano ako naging napakalakas? Kailangan ko pang umuwi para magluto para sa asawa at anak ko. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Putang ina, patayin niyo ang hayop na yan. Sipain mo siya. Mama, si Tatay at Tita Sofia ay natalo ang mga masasama. Ma, Paano to? Nasaan na ang mga pulis? hindi ko na kaya. Nahihilo ako. Ikaw na ngayon. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Sandali, ang sakit boss, ginaumawa ka sa akin. Boss. Kung gusto mong mabuhay, pwedeng bibigyan kita ng 30 segundo. Tawagin mo si Diego Garcia dito. Boss, ikaw ang pinakamataas na boss sa Montebello. Sino ang may kakayahang manakit sa iyo? Ang simpleng numero 1 ng Montebello, walang kwenta sa kanya itong haring demonyo. Ayoko na siyang makita sa buong buhay ko. Kuya Marco ay hindi Ginoong De La Cruz. Alam naming mali ang ginawa ng samahang itim na dragon. Huwag ninyo kaming pansinin, patawarin ninyo kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi na kami gagawa ng masama mula ngayon. Yan ang sinabi mo. Paano kung makita ko kayong gumagawa ng masama? Ako. Pupuputulin ko ang sarili kong mga kamay. Sige. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung sa susunod makita kitang gumagawa ng masama, ang 2 kamay mo mawawala na. Alam ko. Uy, Tatay, bilis, mamamatay na ako. ano? Ngayong araw, makikita ko kung sino ang maglalakas loob na manggulo sa teritoryo ng samahang itim na dragon. Iutos ko. Walang sino mang papasok sa pribadong silid. Gusto kong mamatay ang basurang ng api sa anak ko. Opo.
Sino kayo? Huwag ninyong saktan ng asawa ko. Sino kayo? Huwag ninyong saktan ng tatay ko. Anong ginagawa nyo? Nako, tiyak na patay na si Marco de la Cruz. Sinong hayop ang nanakit sa anak ko? Tatay! Tatay, dumating ka na sa wakas. Iligtas mo ako, tatay. Tatay. Anak, sinong gumanyan sa iyo? Siya yan. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Patayin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang hari ng impyerno ang dumating ngayon, papatayin ko ang basurang ito. Hayop ka, harapin mo ang kamatayan. Sabi mo kaninong papatayin? Ulol sa harap ng tatay ko. Ganyan ka pa kalakas ng loob para bang hindi mo alam na mamamatay ka na. Hindi ko inaasahan si Pangulong Garcia ay may ganitong kakayahan pala. Wala. Ulol. Kayo muna. Putulin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at pagkatapos ay putol-putulin siya. Anak na Suwail, tumahimik ka, sabi ko. Ang tatay ko ay ang pangulo ng Samahang Itim na Dragon. Ang nangunguna sa Montebello, ang kanyang mga kamay na bakal ay walang kalaban sa buong mundo. Tinatawag siyang Diego Kamay na Bakal, Garcia. Tama na, tumigil ka, tigilan mo na, tama na. Tatay, bakit ang dami mong pawis? Nagpupuyat ka ba sa mga babae? Oy, ikaw na walang kwenta, luhod ka ngayon din, yumuko ka ng 100 beses, pwede pa akong maging mahabagin at bigyan ka ng buong libing. Tatay, bakit mo ako sinaktan, tatay? Panginoong Haring Demonyo, ang aking anak na walang mata ay nang insulto sa inyo. Ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. Tatay, bakit mo pinagbibigyan itong walang kwenta, lumuhod at yumuko? Tatay, tumayo ka. Lumayas ka. Tatay. Ikaw na walang utang na loob na anak, pinapaluhod mo pa ang Panginoong Haring Demonyo para sa'yo, papatayin kita. Ikaw, walang galang na anak. Nangangahas kang paluhudin si Haring Demonyo, papatayin kita. Patawarin mo ako. Tay, tigil na. Amo kung patuloy mong palo, mapapatay mo na ang anak mo. Galit sa'yo si Haring Demonyo. Kahit patayin siya, masyadong magaan. Tay, tigil na, tay, tigil na. Nako, Marco. Mamamatay na si Marco. Marco, mahal. Mahal. Marco? Papa! Papa? Mahal. Tama na. Haring Demonyo, ang walang galang na anak na ito ay nagkasala sa iyo. Bahala ka na sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, ang sinabi ko. Naaalala mo pa ba? Tandang-tanda ko. Kung naaalala mo, hindi mo na kailangang marinig muli. Hindi na kami gagawa ng masama. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung muli kang magkasala, Putulin ko ang sarili kong mga kamay. Tay. Tay, baliw ka ba? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tumahimik ka. Amo, ano ito? Ewan ko. Lumapit ka. Putulin mo itong kamay ko. Amo, huwag po, amo. Amo, pag-isipan mo muna. Tumahimik kayong lahat. Mahal na Haring Demonyo, kasalanan ko ito. Hindi ko kayo natutukan ng tama, pinayagan ko ang Samahang Itim na Dragon na gumawa ng kasamaan kung saan-saan. Ang anak ko ay nang-aapi ng mahihina. Itong kamay ko dapat putulin. Bingi ka ba? Gawin mo na. Gusto kong gawin mo. Tay. Tay, bakit ang tanga mo, tay? Tumahimik ka. Mahal na Haring Demonyo, pinutol ko na ang 2 kamay ko. Nasiyahan ka ba, Gino? buti naman at nakinig ka. Pero, mula ngayon ayaw ko nang marinig ang mga salitang Samahang Itim na Dragon.
Sige. Susunod ako sa utos ng Haring Demonyo mula ngayon. Ang samahang itim na dragon ay bubuwagin. Tay, Bakit biglang walang tunog? Baka si Marco. Imposible mahal. Mahal. Marco? Mahal. Mahal, kumusta ka? May sugat ka ba? mahal, ayos lang ako. Wala namang masama. Mabuti naman. Sofia, kumusta na si Sofia? Sofia, gising na. Huwag mong takutin si nanay. Nanay, nahimatay lang si Sofia. Ayos lang yon. Mahal? Yung mga masasamang tao na pumasok kanina, nasaan na sila? Sila... Kayo, kung aabalahin ninyo ang asawa ko, makikipaglaban ako sa inyo. Masasamang tao, protektahan ni Guguo si tatay. Madam, nagkakamali kayo. Paano namin sasaktan ng Haring Demonyo? Saan si Ginoong de la Cruz? Masuwin na anak! Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka humingi ng tawad kay Ginoong de la Cruz at sa kanyang pamilya? Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Kakaiba talaga. Ang ugali ng mga taong ito, bakit biglang nagbago? Mahal, ano ba ang nangyayari? Isa lang itong pagkakamali. Ngayon, naayos na. Kaya ayos na ang lahat. Tama ba, Ginoong Garcia? Oo. Pagkakamali lang lahat. Sa patnubay ni Ginoong de la Cruz, simula ngayon, bubuwagin na ang Samahang Itim na Dragon. Magiging isang volunteer organization. Araw-araw gagawa ng mabuti. Magsisikap na magbalik sa komunidad. Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? Tama na. Umuwi na tayo. Baka malate tayo sa hapunan. Tara, alis na. Alis na, Ginoong Garcia. Ingat, Ginoong de la Cruz. Ingat po, Ginoong de la Cruz. Ingat. Ang sakit ng ulo ko. Gising ka na pala. Ikaw na walang hiya. Kung manggulo ka ulit, ikukulong kita. Naiintindihan mo ba? Ay! Kuya Marco. Nasaan si Kuya Marco? Nandito. Gising na. Kung gising ka na, umalis ka na. Tigil. Pakiusap. Patawarin mo ako. Mga taong basura tulad ninyo, karapat-dapat ba kayong humingi ng tawad? Siya. Tatay, sino ba talaga ang batang iyon? Talaga bang dahil sa kanya ay sisirain mo ang Samahang Itim na Dragon? Tumahimik ka. Huwag mong bastusin ang Haring Demonyo. Lumabas ka na. Alam mo ba ang grupo ng dragon? Kaharian ng Dragon, pinakamataas na Special Action Group. Ibig mong sabihin ay miyembro siya ng grupo ng Dragon? Siya ang grupo ng dragon, walang duda na pinakamahusay. Nagkamit ng mahigit 300 labanan, malaki at maliit. Binigyan ng medalya ng espiritu ng dragon ng hari. Sa kanyang sariling kakayahan, sinira niya ang organisasyon ng human trafficking sa Hilagang Myanmar, pumatay ng 573 katao. At ang kanyang sandata ay isa lamang ballpen, kaya siya tinawag na Haring Demonyo. Haring Demonyo. Oo. Ano ba? Bakit ang ingay sa labas? Tatay, lalabas ako at tingnan.
Sino ka? Pumapasok ka ba sa teritoryo ko? Tatay, eto. Samahang kadiliman. Ito. Imposible ito. Samahang kadiliman. Eksaktong 5 taon na ang nakalipas. Ay pinatay ng haring demonyo. Ikaw na isang maliit na tao ay dapat malaman ang lokasyon ng samahang kadiliman. Sabihin mo sa akin, pumunta ba rito ang haring demonyo? Bah! Pinatay mo ang anak ko. Kahit mamatay ako. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sige. Hindi magsasabi ha? Marami akong paraan. Haring demonyo. Ikaw nga. Bini-bini. Siya. Sige. Alam ko na. Ipasa ang utos ko. Abisuhan ang lahat ng miyembro ng Samahang Kadiliman tungo sa Montebello. Marco, buong 5 taon na. Natagpuan na kita sa wakas. Kain na. Tara. Salamat, tatay. Mahal. Ngayon ay sports fest ni Guoguo sa kindergarten. Huwag kang mahuli. Alam ko na. Bakit walang UTO? Paano kakainin ito? Ma, si kuya ay naghirap na sa paggawa ng almusal. Huwag kang puro reklamo. Mamaya na akong mahuhuli. Mauna na ako. Kuya, paalam. Paalam. Ngayon ang araw ay sumisikat ba mula sa kanluran? Ang batang iyon. Kahapon ay medyo kakaiba na siya. Alam ni Guoguo, gusto ni Tita Sofia si tatay. Guoguo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala. Sampung minuto na lang, sapat pa naman siguro. Baboy babae, alis na. Nakaabot din tayo. Pagod ka na, tay. Okay lang. Tatay ni Guoguo, kumusta? Tatay ni Guoguo? Tatay ni Guoguo? Kumusta? Tatay ni Guoguo, para sa sports festival na ito, sa klase namin, ikaw lang ang tatay na dumalo. Kaya mo yan, magsikap ka, sikaping manalo ng kampeonato. Oh, susubukan ko. Sige, susubukan. Tay, tulong. Javier Santos. Gogo. Yus ka lang ba, Gogo? Javier Santos, inaapi mo na naman si Gogo. Humingi ka ng tawad kay Gogo. Normal lang sa mga bata ang mag-away, wala namang nabugbog o nasaktan, di ba?
lalaking may bahay. Huwag mong sabihin ang tatay ko. Isang lalaki kailangan pang ipagtanggol ng anak na babae. Kahiya-hiya. Kaya kung kaya mong makuha mula sa akin ang kampeonato, hahayaan kong humingi ng tawad ang anak ko. Pero imposible iyon. Tatay ni Gogo, wag mo na siyang pansinin. Okay lang. Ayos lang ba si Gogo? Laban! Laban! Pasok ang class 1. Di ba? Ang galing talaga ng tatay ko. Ngayon, tawagin natin ang class 3. Mga magulang, maghanda na. Tatay, laban! Laban. Tatlong magulang? Ay, masakit ang kamay ko. Medyo masakit ang paa ko. Kailangan kong mag-retoke. Tatlong manlalaro ng class 3 ang umatras. Ha? Tatay ni Gogo, ito. Anong gagawin natin? Okay lang, kaya ko mag-isa. Ikaw na asawang lalaki na nasa bahay, marunong ka lang magyabang. Abangan mo, lalamunin kita. Tatay, laban! Anong laban? Wala! Paniguradong mananalo ang tatay ko. Simula na ang laban. Laban! 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 Laban, 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 laban. Ano ba, bakit hindi ko mahila? Ako naman, Laban! Laban! Ito, panalo na? Nanalo ang class 3. Panalo si tatay! Panalo si tatay! Kanina swerte ka lang. Sa pagkakataong ito, talo ka. Ang ganda ng katawan na to, no? Tingnan mo siya. Handa na. Simulan na. Kita mo, ang tatay ko ang pinakamahusay. Kami ang kampeon. Tatay ni Gogo, nagsimula na ang paligsahan. Takbo na! Tatay, takbo! sige Gogo, kaya kumapit ka ng mahigpit. Sige. Paano nangyari to? Ay, ang ganda ng dibdib mo. Sa susunod, huwag kang manginig. Tatay, bilis. Hindi tayo pwedeng matalo. Gogo, nanalo tayo. Ang galing ng tatay ni Gogo, nanalo tayo. Hindi iyon totoo. Ulitin natin. Isa-isa. Laban tayo. Tatay ni Xiaotian, huwag kang magulo dito. Tumatago sa likod ng babae. Ano kang lalaki? Kung lalaki ka man, harapin mo ako ng matuwid. Isa-isa laban tayo ng isa-isa. Tama, isa-isa. Tatay ni Gogo, ang tatay ni Xiaotian ay kampeon ng wrestling sa probinsya. Huwag kang gagawa ng kahangalan. Hi. Gogo, huwag kang mag-alala. Hindi matatalo si tatay. Sige. Pustahan tayo. Paano mo gustong laban? Simple lang. Kung sino ang maunang maalis, siya ang talo. Sige. Duwag bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Baka mahinahon pa ang aking suntok. Mas mabuting gamitin mo ang buong lakas mo. Sige, ikaw ang may gusto nito. Tatay ni Gogo. Tatay, mag-ingat ka.
manalo ka, hindi matatalo si tatay. Kung muli mong aapihin si Gogo, sasaktan ko ang tatay mo. Gugo, ito ang tropeyo. Tatay tropeo. Tatay ni Gugo, pwede ba tayong mag-add ng WeChat? Para madali tayong mag-usap sa susunod. Asawa ko, nag-iwan na siya ng contact number. Kung may kailangan ka, i-contact mo na lang siya. Sige. Sige na. Tatay, umuwi na tayo. Oh. Tigil, sino ba kayo? Samahang kadiliman. Limang taon na. Haring demonyo. Kamusta ka naman? Ikaw, sino ka? Pumasok nang walang paalam sa preschool at nanakit pa ng tao. Ang preschool na ito, hindi basta-basta mapapasok ng kung sino-sino. Guruwang, dalhin mo muna ang mga bata palayo dito. Tatay ni Gugo, ano ba talaga ang nangyayari? Siya? Sino siya? Sila. Anong haring demonyo na yan? Mga baliw kayo. Parang gumagawa kayo ng pelikula. Ano ka ba talaga? Siya ang tatay ko, kampiyon siya sa wrestling. At magaling din siyang tumakbo. Anak, tahimik lang tayo. Tahimik lang. Ingat baka matakot sila. Layas! Basura. Tatay! Tatay! Sino ba namang mag-aakala? Dakilang haring demonyo. May napaka-cute mong anak na babae. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumama ka na sa amin. Ikaw. Atake. Puta. Haring demonyo, ang galing mo pa rin. Hindi mo ako dapat kinagambala. Ang grupo ng Dragon at ang Samahang Kadiliman ay walang katapusang labanan. Hindi ka makakatakas. Mahal kong haring demonyo. Mamatay ka. Mamatay ka. Imposible, kaya niyang iwasan ng bala. Tao pa ba siya? Tatay, may masasamang tao na naman na darating. Habulin! Parang sine lang ba ito? Tigil, huwag tumakbo, habulin! Kuya, pinapunta ako ni ate. Tama na wag muna. Kuya? Baba na agad. Kuya. Kumapit ka ng maayos. Leche. Habulin. Hindi talaga pwedeng makatakas siya ng ganun. Oo.
gusto nyong maglaro, sasama ako sa inyo. Kuya, sino yung mga nasa likod? Bakit nila tayo hinahabol? Mamaya ko na ipapaliwanag. Kumapit ka ng mahigpit. Bilis pa, mas mabilis. Kuya, liko na. Kuya! Ang galing ni Daddy! Ang galing mo pala magmaneho, Kuya Marco. Bakit hindi kita nakitang mag-drive ng ganito dati? Tumahimik ka. Sumunod ka agad? Dahan-dahan lang, hindi ko na kaya. Amo, nawawala na ang tao. Hindi naman ako bulag. Kailangan pa bang sabihin mo? Haring demonyo. Mas marami pang mangyayari. Ayos lang ba si Tita Sofia? Nanay, asawa, nasaan kayo? Mahal, okay ka lang. Buti naman. Maayos naman ako. Anong pwedeng mangyari? Hindi ikaw si Isabel. Matagal na tayong hindi nagkita. Aking haring demonyo. Bakit ka nandito? Matagal na tayong hindi nagkita ah. Mahal kong haring demonyo. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, dahil namimiss kita. Limang taon kitang hinanap. Hindi ko inaasahan na ikakasal ka na. At may anak ka pang 5 taong gulang. Ang mga matang ito kamukha mo. Gusto kong dukutin ang mga matang ito. Subukan mo nga. Sige. Kung hindi kita makukuha ang mamatay sa iyong kamay, ayos lang. Halika, patayin mo ako. Papatayin mo ako pakiusap. Baliw kang babae. Sabihin mo kung nasa ng asawa ko. Hindi mo ba napapansin? Sa aking katawan, suot ko ang damit ng asawa mo. Mapanganib kang babae. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo sa asawa ko. Sa tingin mo sa kakayahan ko, mabubuhay pa ba siya ngayon? Naghahanap ka ng gulo. Ako. Mahal. Mahal, ayos ka lang ba, mahal? Ano bang problema ko? Anong ginagawa mo kanina? Nakita mo maganda, nag-init ka agad, di ba? Hindi naman. Akala ko siya yung asawa ko, nakayakap lang ng di sinasadya. Muntik pa kaming mag-away. Kasi kaninang umaga nang lumabas ako, aksidenteng nahulog ako sa lawa.
Buti na lang si Andy ang sumagip sa akin, basang-basa ang damit niya, kaya pinapunta ko siya sa bahay para makapagpalit ng damit ko. Andy, ipakilala kita, ito ang asawa ko, si Marco. Marco, kumusta? Kumusta? Huwag kang maglalaro ng bastos. Kung gagalawin mo ang asawa ko o ang anak ko kahit isang hibla ng buhok, siguradong hindi kita patatawarin. Iniligtas ko ang buhay ng asawa mo. Hindi ba dapat pasalamatan mo ako? Salamat. Mahal, buti naman nakauwi ka, nakaluto na ako, tara, kumain na tayo. Andy, sumabay ka na. Sige. Mas mabuting kumilos ka ng maayos. Kung hindi, huwag kang magalit sa akin. Sige. Sana nga. Andy, huwag kang mahiya, kumain ka pa. Ate Isabel, sino yung tao na yan? Bakit biglang pumunta sa bahay natin? Suot pa ang damit mo. Pokpok, gusto mong lokohin ang kuya ko? Hindi kita hahayaan. Kaninang umaga nung lumabas ako, aksidenteng nahulog ako sa lake. Buti na lang sinagip ako ni Andy. Nabasa ang damit niya, kaya inimbita ko siya sa bahay para magpalit ng damit ko. Bagay naman sa kanya. Ate Isabel, nagbibiro ka. Ang katawan ko ay mas malayo sa'yo. Siyempre, ang ate ko ay may mataas na edukasyon, maganda ang katawan at muka. Ang pinaka-importante, ang relasyon nila ng kuya ko ay napakabuti. Napakabuti. Hindi tulad ng iba, kahit magsuot ng imperial robe, hindi pa rin prinsipe. Kahit papaano, nakasuot siya ng imperial robe. Hindi tulad ng iba na araw-araw nakatitig sa imperial robe, gustong isuot pero hindi magawa. Yun ang tunay na kaawa-awa. Ikaw, Ano ang gusto niyong inumin? Tatay, gusto ko ng juice. Andy, ano ang gusto mong inumin? Kahit ano. gatas na lang. Ikaw, ano ang gusto mo? Sa tingin ko, green tea ang ko para sa'yo. Ikaw. Ikaw, bruha, anong ibig mong sabihin? Wala naman akong ibig sabihin. Ikaw. Papa, ano bang sinasabi nila? Bakit hindi ko maintindihan? Gogo. Huwag magtanong, kumain ka. 3 babae, maraming drama. Ay, wala na. Ate Isabel, ang bruhang ito hindi maganda. Palayasin mo na siya agad. Sofia, si Andy ay bisita. Bakit ganyan ka magsalita? Para sa ikabubuti mo ito, tingnan mo siya. Sige, sige. Kumain na kayo ng maayos. Bruha, teka lang. Makipag-away ka sa akin, bata ka pa. Uy, mahal. Sabi ni Gogo, para pasalamatan ka, nanalo siya sa sports competition dahil sa'yo. Ito ang reward mo. Salamat, mahal. Kuya Chin, ito ang reward ko sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Naalala ko bawal ka kumain ng hipon. Kapag kumain ka, nagkakaroon ka ng pulang pantal sa katawan. Eto, kainin mo ang paborito mong pagkain. Tita Andy, paano mo nalaman na paborito ito ni Papa? Magkakilala na ba kayo dati? Huwag kang magsalita ng basta-basta. Hindi tayo nagkakilala dati. Talaga?
Kuya Marco, bakit ka kakaiba ngayon? Marco, may itinatago ka ba sa amin na itinago mo sa amin? Ma, wala po. Sabi nila, sa mag-asawa walang sekreto. Kuya Marco, sige sabihin mo na. Hindi ka magagalit ni Ate Isabel. Anong nangyari? Wala. Kinagat lang ako ng lamok. Wala yun. Andi, Sa iyong punto, hindi ka taga Montebello. Pumunta ako sa Montebello para hanapin ang ex-boyfriend ko. 5 taon kaming hiwalay. Sayang lang, ngayon ay may asawa na siyang ibang babae. May anak pa siyang 5 taong gulang na babae. Kasing edad ni Gogo yan? matatanda ang nag-uusap, huwag kang sumabad. Eto, kumain ka ng hipon. Yung lalaking yun, walang hiya. Ande, huwag kang mag-alala. Ang bait mo at ang ganda mo. Pagsisihan yun ng lalaking iyon. Seryoso. Siyempre naman, ande wag kang malungkot dahil sa lalaking yon. Sasabihin ko sa'yo, noong panahon namin, ang mga taong ganyan ay dapat dalhin sa labas at barilin. Marco, anong ginagawa mo? Pumaputok ng target. Marco, anong ginagawa mo? Pasensya na, nanay. Lilinisin ko. Ikaw kasi, wala ka ng trabaho, okay lang. At araw-araw kang praning, hindi naman kita sinasabi, bakit ka naman nagagalit? Nanay, si Kuya Marco, hindi naman niya sinasadya. Huwag mo naman siyang laging sinasabihan. Ay nako, Sofia, ang bait mo naman. Si Ate Isabel wala namang sinasabi. Ikaw na hipag. Nagmamadali kang ipagtanggol si Kuya Marco. Ikaw? Tama na. Mahal, pagod ka na maghapon, magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Anong gagawin mo? Tingnan mo. Ngayon para sa'yo ako nagbihis ng ganito. Gusto mo ba? Andrea, binabalaan kita. Kung hahamakin mo ang aking pamilya, papatayin kita. Papatayin ko lahat ng miyembro ng Samahang Kadiliman. Papatayin ko silang lahat. Para lang sa babaeng ito. Anong maganda sa kanya? Sana ako nagkukulang sa kanya. Wala kang tatalo sa kanya. Umalis ka na agad sa bahay ko ngayon. Sige. Wala ako sa kanya. Kung ganun, sisiraan ko siya. Baliw kang babae. Oo nga. Ako nga ang baliw na babae. Ayaw kong may iba kang babae. Kung meron, papatayin ko siya. Kasalanan ng masamang babae na iyon, kaya halos hindi ako nakakain ng hapunan. Bukas kailangan kong humanap ng paraan para paalisin siya. Kuya, natutulog ka na ba? Kuya. Ikaw? Natulog na ako. Kung may sasabihin ka, bukas na lang. Bakit kakaiba ang boses ni Kuya? At narinig ko ang boses ng masamang babae na iyon. Baka naman nagkikita sila ng lihim sa loob.
natutulog na ang ate mo. Tahimik lang. Ikaw lang at ang ate ko sa loob. Sino pa ba? Gusto kong pumasok at tingnan. Teka. Anong meron? Bukas na lang pag-usapan, hindi ba? Gabing-gabi na. Hindi, gusto ko talagang pumasok. Naku. Naku, Sofia, huwag kang magulo. Tigilan mo na. Hayaan mo akong pumasok sandali. Ikaw na makulit na babae. Matagal ko nang alam na may gusto ka sa bayaw mo. May masamang balak ka. Gabing-gabi na, hindi ka natutulog. Pumunta ka rito para guluhin ang bayaw mo. Ako, Ma, wala po. Ikaw na tangang babae. Bulag ka ba? Ang ate mo nakipag-ugnayan sa kanya. Ikaw, bakit ka pa nakikialam sa kanya? Gusto mo ba akong patayin sa inis? Ma, anong mali sa akin? Tumahimik ka. Oh, ma, talagang nagkamali ka ng pagkaunawa sa akin. Tingnan mo, si ate ay mahimbing na natutulog sa loob. Ako, kahit gusto ko, wala akong magagawa. Ibig mong sabihin, kapag wala si ate may gagawin ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sana hindi mo talaga yon ibig sabihin. Kung ganun nga ang ibig mong sabihin, papatayin ko siya. Ma, bakit mo ako sinasaktan? Ikaw na makasalanang babae. Bumalik ka at matulog. Kung hindi ka aalis, babaliin ko ang paa mo. Alis. Mamasakit, ma. Marco, bigla kang tumahimik at pinapalipat mo kaming lahat. Saan mo ba talaga kami dadalin? Kahit pa paano magsalita ka naman. Kuya Marco? Ano bang nangyayari? Mahal, kahit ano ang gawin mo, susuportahan kita. At si Guogo, laging susuportahan ni Guogo si Daddy. Mahal, isasama ko muna si Gugo sa banyo. Bibili rin ako ng konting bagay. Saka! Manatili kayo sa sasakyan. Huwag kayong bababa. Oo, sige. Daddy, pwedeng manood ako ng isang episode ng Ultraman? Sige, pagbalik natin sa kotse, ipapanood ko sa'yo. Gusto mo ba? Daddy, ingat! Para bang kayo samahang kadiliman ay pandikit na hindi matanggal. Kahit anong gawin, hindi kayo matanggal. Ang sino mang lumalaban sa samahang kadiliman ay may iisa lang nakahihinatnan at iyon ay kamatayan. Ang pagkakautang ko sa inyo sa 2 beses na iyon, babayaran ko ng 100 beses. Ang mga talunan ay parang asong tumatahol. Sa isa-isa, hindi kita kayang tapatan. Pero kung magsasama kami ni Lindsay Cruz, walang tao na hindi namin mapapatay. Kasama na ang haring demonyo na tulad mo. Kapag napatay ka na, kami na ang magiging hari ng mga asasin sa mundong ito sa ilalim. Nakakaganyak lang isipin, di ba? Tatay! Takot ka ba, Gogo? Basta't nandito si tatay, wala akong kinakatakutan. Ang bait mo naman. Gogo, manood ka muna ng isang episode ng Ultraman. Bababa lang si tatay, babalik agad. Opo. Nagmamadali ako. Sabay-sabay na kayong lumapit. Nagmamadali ako. Sabay-sabay tayo. Ultra Punch!
galawin mo anak ko, patay ka. Ultra kick! Gogo. Tingnan mo, tatay, tinalo ng Ultraman ang halimaw. Talaga? Bumalik tayo sa kotse para hanapin si nanay, di ba? Sige. Tara, alis na. Tigil! Gusto mo pa bang lumaban? Haring demonyo, talagang haring demonyo. Karapat dapat unang ranggo sa grupo ng dragon. Pero huwag kang magmayabang sa huli, ikaw. Hindi makakalaban sa mahang kadiliman. Hahanapin natin si nanay. Samahang kadiliman. Sino ba ake? Mga gago kayo. Kung magloloko kayo, Tatawag ako ng pulis, bitawan mo ako. Nanay. Bitawan nyo kami. Kung hindi, pagbalik ng bayaw ko lahat kayo, patay. Wala nang usap. Sofia. Mahal-mahal, iligtas mo ako. Isabel. Ate, Hayop. Sinong lumapit sa asawa ko? Hayop ka. Ginalaw mo ang asawa ko. Tatay, uwi na tayo agad. Maghanap ng gamit. Kailangan nating iligtas sina nanay, lola at tita Sofia. Sige. Samahang kadiliman. Dumating na ang inyong katapusan. Gisingin ninyo sila. Opo. Nasaan tayo? Ay. Ande. Bakit ikaw din ay nahuli? Ate Isabel, huwag kang magpakatanga. Halata naman na itong babaeng ito ang nag-ayos nito. Ay, palayain mo kami agad. Hindi ka patatawarin ng aking bayaw. Ikaw na walang utang na loob. Napakabuti namin sa'yo, ngunit ikaw ay ganyan sa amin. Wala kang puso. Pweh. Pinapayuhan kita na tumahimik ka. Kung hindi, bubunutan ko ang iyong mga ngipin isa-isa lahat. Tatlong maliliit na tao lang. Dapat. Patayin na lang diretso. Huwag! Tatlong maliit na tao lang. Diretso, patayin na lang. Gawin na. Huwag! Teka, Ano, nanghihinayang ka na? Nakalimutan mo na ba kung paano ka itinapon ng haring demonyo? Ang samahang kadiliman natin, ilang tao pa ang namatay sa kamay ng haring demonyo? syempre wala. Naisip ko lang na mamatay na lang ng ganito masyadong madali para sa kanila. Gusto kong si Marco ay personal na makakita na mamatay sa harap niya ang kanyang pinakamahalagang pamilya habang wala siyang magawa. Ikaw, demonita, sana mamatay ka ng masama. Magdaranas ka ng karma. Talagang nagkamali ako sa'yo. Pagdating sa pagharap sa mga lalaki, ikaw talaga ang may alam. Sige, hintayin natin ang haring demonyo na dumating sa kanyang sarili. Bang bang, si Gogo ay sasagip kay Mommy, Lola at Tita Sofia.
Wow! Walang tatalo kay Daddy. Si Daddy ay superhero. Bobo! Tara, simulan na natin. Oo. Laban, Daddy! Ililigtas ko agad sina Mami at ang iba pa. Sino yan? Sabihin. Saan ang tatlong bihag siya? Nasa loob sila. Nasa kwarto sa loob. Papatayin kita! Papatayin kita! Kaya ring protektahan ni Gogo si Papa. May pumasok ng palihim. Bilisan mong sabihin kay boss. Pagkatapos ng kwartong ito, tuloy lang. Makikita ko na si Isabel at ang iba pa. Saklolo! Chinfeng, matagal na tayong hindi nakita. Kuya Leo. Ikaw? Sumali ka sa Samahang Kadiliman. Oo. Noong umalis ka sa grupo ng Dragon para sa pamilya mo, sumali ako sa Samahang Kadiliman. Sa ngayon, 5 taon na tayong hindi nagkita. Bakit? Bakit? Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Ito ano ba talaga ang nangyayari? Nung nasa grupo ng Dragon ka pa, ang tagumpay mo mag-isa ay nangingibabaw sa aming lahat. Ako dapat ang kuya, ang kapitan ng grupo ng Dragon. Bakit sa iyo lahat ng karangalan? Araw-araw akong nagsasanay ng martial arts para lang matalo ka balang araw. Para malaman ng lahat na ako, si Leo Cruz, ay hindi mas mababa sa iyo, Marco. Noong handa na akong hamunin ka dahil sa iyong pamilya, umalis ka sa grupo ng Dragon. Nagtatago ka ng 5 taon. 5 taon. Para sa akin, ang pamilya ang pinakamahalaga sa mundo. Kung muli mong sisiraan, kahit na ikaw ang aking kuya, hindi kita patatawarin. Sige. Ito ang haring demonyo na kilala ko. Gugo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa 5 taon na ito, sumali ako sa Samahang Kadiliman. Bukod sa araw-araw na pagsasanay, ang tanging layunin ko ay hanapin ka. Kung matalo mo ako ngayon, hahayaan kong hanapin mo ang iyong pamilya. Kung matalo ka, dito kayo mamamatay ng iyong pamilya. Tatay, huwag kang pumunta. Nakakatakot ang masamang taong ito.
Gogo, huwag kang mag-alala. Hindi matatalo si tatay. Laban na tayo. Kuya Leo, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang natutunan ko sa Samahang Kadiliman. Tinatawag itong walang patas sa digmaan. Pare, ang pagiging mabuting tao ay lipas na. Ang manalo lang ang mahalaga, ang siyang may karapatan magsalita. Ito na ang huling beses na tatawagin kita, Kuya Leo. Mula ngayon, hindi na ako magiging banayad. Matigas ang ulo mo. Kuya Leo, talo ka na. Sabihin mo, nasaan ba talaga ang asawa ko? Hindi ko inaasahan, hindi pa rin kita kayang talunin. Sige, sasabihin ko na. Ang galing ni Daddy. Ang Samahang Kadiliman ay nakakasama ng marami. Kung kaya nilang pasukin ang grupo ng dragon sa pagkakataong ito, dapat silang mawala ng tuluyan. Naniniwala si Gogo kay Daddy. Kaya niya yan. Gogo, tara iligtas natin si nanay at ang iba pa, di ba? Tara. Ate, bakit hindi pa dumarating si Kuya Marco para iligtas tayo? Hindi kaya hindi na siya darating? Marco, baka natatakot kaya hindi na darating? Nanay, tumigil ka na. Naniniwala ako kay Marco. Darating siya para iligtas tayo. Nanay, Lola, Tita. Gogo. Gogo, bakit ka nandito? Isinama ako ni Daddy. Sa daan, si Daddy ay maraming tinapos na masasamang tao. Ang lakas niya. Mahal. Pasensya na, pinagdaanan mo. Mahal. Ang galing, Kuya Marco. Alam ko na darating ka para iligtas kami. Ikaw talaga, kahit wala kang gaanong kakayahan, pero may malasakit ka naman. Sa susunod, hindi na kita pahuhugasin ng pinggan. Sige, tumigil muna tayo. Umalis ka na dito. Mapanganib dito. Nandito na tayo, bakit ka nagmamadaling umalis? Javier Lobo. Buhay ka pa pala. Ang haring demonyo ay nabubuhay pa. Paano ko kayang mamatay? Andrea Lim. Ikaw na naman. Sinabi ko sa'yo kapag nilait mo ang Samahang Kadiliman, wala kang magandang kahihinatnan. Dali, arestuhin ninyo siya. Marco de la Cruz. Pinapayuhan kita na ibaba mo ang baril. Sigurado ka bang papababa ako ng baril? Sige. Ibaba ko ang baril. Mahal? Daddy. Hindi ko inaasahan na isang araw, ikaw ang haring demonyo ng grupo ng dragon. Sa wakas ay nahulog ka sa aking mga kamay. Sa wakas nahulog ka sa aking mga kamay. Kayong dalawa, narinig nyo ba ang masamang tao kanina, ang sinasabing haring demonyo? Grupo ng dragon? Anong oras na ba? Nagtatanong ka pa ng mga walang kwenta? Ibinaba ko na ang baril. Pakawalan mo na ang pamilya ko. Ikaw, De La Cruz, bobo ka ba? Pinatay mo ako, napakaraming kapatid mula sa Samahang Kadiliman. At ngayon, gusto mong pakawalan ko sila?
Sinasabi ko sa'yo, hindi lang sila papatayin ko, kundi pati na rin ang bawat isa sa amin mga kapatid mula sa samahang kadiliman ay magsasaya. Lalo na ang iyong sexy at magandang asawa at ang iyong magandang hipag. Javier Lobo, naghahanap ka ng kamatayan. Sige, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Mga tao, gawin nyo na. Huwag. Wow, ang galing ni tatay. Tinumba na naman ang masasamang tao. Javier Lobo, ngayon lilipulin ko ang samahang kadiliman mo. Kung susuko ka ngayon, baka iligtas ko ang iyong buhay. Talaga namang ikaw ang nangungunang haring demonyo ng grupo ng dragon. Sa isang iglap ay kaya mong kumitil ng buhay, pero buti na lang may backup ako. Sa ilalim ng kanilang mga upuan, naglagay ako ng bomba. Kapag bahagya kong hinawakan ang buto na ito, boom, sila ay sasabog at magkakawatak-watak. Talagang may bomba. Ikaw? Ikaw hayop ka. Sumpain ka ng langit, mamatay ka ng masama. Kahit maging multo ako, gaganti ako sa inyo. Mahal? Ako ang may kasalanan sa'yo at kay Gugo. Nanay, huwag kang matakot. Si tatay ay isang superhero. Tiyak na darating siya para iligtas tayo. Napakababa mo. Oo, mababa ako. Ano naman, kung kaya mo, gawin mo, ikaw. Sinong mag-aakala na ang sikat na haring demonyo ay haharap din sa ganitong sitwasyon? Inuutusan kita ngayon na saktan mo ang iyong sariling mga kamay at paa at lumuhod ka sa harap ko. Yumuko at magmakaawa. Javier, huwag kang masyadong nagmamalabis. Ano, naawa ka sa ex-boyfriend mo? Hindi naman. Sa palagay ko lang ang gawin ito ay hindi kailangan. Mabuti iyan. De La Cruz, gawin mo kaagad ang sinabi ko. Kung hindi, sasabog ko silang lahat. Wag! Sige. Gagawin ko. Kung gayon haring demonyo, gawin mo na. Asawa? Papa. Sulit ba ito para sa kanila? Kahit ibuwis ko ang buhay ko. Sulit din ito. Magaling. Ituloy mo. Asawa? Kuya. Papa? Manugang. Pasensya na sa'yo, simula ngayon hindi na kita pagagalitan. Talaga namang haring demonyo ka, ang tapang mo, sayang. Ngayon ay ako ang makakalaban mo. Halika dito at lumuhod ka sa harapan ko. Kung hindi, mamamatay sila. Javier Lobo, tama na. Naawa ka sa kanya. Nakalimutan mo ba kung paano kanya iniwan noon at pumili ng iba? Habang ipinagtatanggol mo siya, lalo ko siyang pahihirapan. Gusto kong makita mo siyang mawalan ng dangal at mapahiya. Lumuhod ka na agad. Asawa?
Bilisan mo, lumuhod ka. Karapat-dapat ka bang pagluhuran kita? Wala nang tatalo sa tindig ng haring demonyo ngayon. Pero ngayon gusto ko talaga, pipilitin kitang lumuhod at yumuko. Lalo na sa harap niya. Dali. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw? Asawa. Asawa. Papa, okay ka lang? Ayos lang si Papa. Gogo, dali. Kunin mo ang detonator. Okay lang si Tatay. Guguo. Kunin mo na ang detonator. Gugu, bilis. Kunin lang ang detonator para maligtas tayo. Bilis. Gogo, kunin mo na. Gogo, dali. Sige. Gogo, gusto mo ba ito? Ang dakilang haring demonyo ay napunta sa ganitong kalagayan. Lahat ng ito, sila ang may kasalanan. Dapat silang mamatay. Huwag. Andrea, Pwede ka pang bumalik ngayon. Hindi ka ganyan dati. Dati. At nangangahas ka pang banggitin ng dati. Nakapag-desisyon ka na ba? Pagkatapos ng usapin ng samahang itim na dragon, Hindi ka ganyan dati. Dati? Pinagsasabi mo, dati? Ang kapal ng mukha mong banggitin ng dati. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Andrea, pakalmahan mo muna, okay? Sa puntong ito, papakalmahin mo pa ako. Yung matandang babaeng yon, araw-araw walang tigil sa kakasalita. Duwag siya at tinatawag ka pang walang kwenta. Hindi ba dapat siyang mamatay? Asawa siya ng kapatid mo. Pero lihim kang hinahangaan, puro kalokohan ang nasa isip. Hindi ba dapat siya mamatay rin? Wala naman. At ang babaeng ito, siya ang nag-alis sa'yo sa tabi ko. At ginawa kang mula sa haring demonyo na iginagalang ng lahat. Naging isang lalaking bahay na lang ang alam. Kung wala siya, tayo sana ang magkasama, hindi tayo maghihiwalay. At hindi tayo magiging ganito. Ikaw ang dapat mamatay. Kailangan kitang patayin gamit ang sarili kong kamay. Huwag! Wala namang kasalanan ng nanay ko. Sina nanay, lola at tita Sofia ay mabubuting tao. Andrea, noong nagkahiwalay tayo, walang ibang tao ang dahilan. Ang pag-ibig. Hindi pwedeng pilitin. Bakit mo niloloko ang sarili mo? Pero, Andrea, ibigay mo sa akin ang detonator. Maupo tayo at mag-usap. Okay? Andrea, ibigay mo sa akin ang detonator. Umupo tayo at mag-usap ng mahinahon. Okay? ikaw at ako, maaari pa ba tayong mag-usap ng maayos? Oo naman, kung bibitawan mo lang ang iyong obsesyon, matutulungan kitang makaalis sa nakaraan. Magsimula ng bagong buhay. Maaari pa ba akong magsimulang muli? Ande, kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Marco,
Ramdam ko na hindi ka naman masamang tao. Hindi na kailangang umabot sa ganito. Tama. Katulad mo ako, gusto ko rin si Kuya Marco. Kung gusto mo, hindi kailangang mamatay-matay. Ikaw, bata ka, ano ba ang pinagsasabi mo? Ano ba ang mali ko? Tita Andy, hindi ka masamang tao. Ibigay mo na ang detonator kay Papa. Andrea, ibigay mo na sa akin. Mamatay ka na. Andrea. Andy. Bakit? Dahil para sa taong mahal ko. Anong silbi ng pagmamahal mo sa kanya? Pero hindi kanya mahal. Ako ang taong pinakamamahal sa iyo sa mundo. Bakit sa mga mata mo si Marco de la Cruz lang ang nakikita? Hindi mo ba ako kayang tingnan kahit isang beses? Maliban kay Marco, wala nang ibang pumapasok sa paningin ko. Tumigil ka na sa pagsasalita. Kailangan mong magtiis. Isusundo kita sa ospital ngayon. Itinatag ko ang Samahang Kadiliman para sa iyo. Nakipaglaban sa grupo ng Dragon sa loob ng maraming taon. Gumastos ng napakaraming pera at resources. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Bakit kailangan mong mahalin ng lalaking ito na walang kwenta? Hindi, samahan mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Pakiusap na lang, pwede ba? Ako si Andrea Lim. Sa buong buhay ko, si Marco de la Cruz lang ang mamahalin ko. Sige, kung ganon, mamatay na kayong lahat. Tatay, ingat! Itong nakakainis na peste. Sa wakas patay na. Maghapon nagsasalita ng walang tigil. Tama na, tumigil ka na sa pagsasalita. Gogo, tulungan mo si Mami na kalagan ng tali. Sige. Ihahatid kita sa ospital ngayon, tayo na. Hindi na kailangan. Habang may natitira pang hininga sa akin. Samahan mo akong mag-usap sandali. Ang dakilang haring demonyo. Ang haring demonyo na kinatatakutan ng lahat. Ay, isa rin palang takot sa asawa. Kahit makipag-usap sa ibang babae, kailangan pa ng pahintulot ng asawa. Hindi naman. Ito ay respeto sa isa't isa. Respeto sa isa't isa. Kung hindi tayo naghiwalay nun, ang anak natin. Siguro kasing laki na ni Gogo. Pero, wala nang kung. Tama ka. Wala nang kung sa pagitan natin. Ito ay... Naalala mo ba? Noong araw na naghiwalay tayo? Andrea. Marco, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin din ako sa'yo. Ano yon? Maghiwalay na tayo. Marco. Bumalik ka, Marco.
Alam mong ako ay miyembro ng grupo ng Dragon, pero gusto mo pa ring makihalubilo sa samahang itim na Dragon. Naiintindihan ko na ngayon. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Karapat-dapat lang sa akin. Lahat ng ito ay nararapat lamang sa akin. Si tita ang nagkamali. Karapat-dapat lang ito para sa akin. Tita Andrea, kailangan mong manatili. Ayokong mamatay ka, Coco. Dapat akong parusahan. Ang pamilya ninyo dapat ay maging maayos. Kahit anong pagsubok ang dumating, dapat kayong magsama-sama ng matatag. Haring demonyo. Sinira na namin ang samahang kadiliman. Lahat ng miyembro ng kadiliman ay nahatulan na ng batas. Salamat dahil sa ating kaharian ng dragon, inalis ninyo ang isang kanser. Ito lang ang dapat kong gawin. At isa pa, nais ng grupo ng dragon na bumalik si Haring Demonyo upang magpatuloy na maglingkod sa bayan. Ay, hindi pwede. Ang aking manugang ay kakatakas pa lang sa kamatayan. Ngayon gusto ninyo siyang gawin ang mapanganib na bagay. Hindi pwede, hindi pwede. Ang matandang ito ay hindi pumapayag. Tama, Kuya Marco ay naglingkod ng maraming taon. Panahon na para sa kanya ang magpahinga. Anong nangyari sa inyong dalawa ngayon? Hoy, kayo pa ba sina Lola at Tita? Dahil umalis na ako, hindi na kailangang bumalik. Isipin na lang ninyo na nagretiro na ako. Kung ganoon, kami ng grupo ng dragon ay nirerespeto ang desisyon ni Haring Demonyo. Mami, nagugutom na si Gogo. Sige, umuwi na tayo at kumain.